Nang makarating sila ay kotse ay pilit na ikinakalma ni Cassandra ang kanyang sarili. Kitang-kita niya kasi sa mga mata ng mga bata na napupuno ito ng takot. Kailangan niyang magpanggap na walang nangyaring hindi maganda. Napatingin naman siyang bigla kay Rafael nang kuhain nito ang sariling cellphone at tila may tinatawagan. Kaagad niyang hinawakan ang braso nito, at napatingin naman ito sa kanya. Sumilip siya sa kanilang likuran at doon lamang din na-realize ni Rafael na naroon nga pala ang mga bata. Hindi niya kasi talaga mapigil ang galit na nararamdaman. Binastos ng pulis na yun ang kanyang asawa. Kilala niya si Pineda dahil isa ito sa tauhan ng kanyang ama noong paimbestigahan ang kaso ng aksidente ng kanyang yumaong ina. "What happened, Mom, Dad?" tanong ni Richard. Mabilis na ibinaba ni Rafael ang kanyang cellphone. Some bad people hurt your mom. Ayaw natin siyang inaaway or sinasaktan, diba? I'm just protecting her, sorry for what you saw. Mahinahon na paliwanag ni Rafael. "Mommy, are you okay?" tanong naman ni Russell. "Dapat yata bumaba rin kami para napagtanggol ka rin namin." Tila galit pang dagdag nito. Umiling si Cassandra. "I'm okay, don't worry. At saka kung bumaba kayo baka mas lalo akong mag-alala." Sabay gulo niya sa mga buhok nito. "Kayang-kaya ni Daddy na ipagtanggol ang mommy nyo. Huwag kayong mag-alala, hindi ko hahayaan na masaktan kayo in any aspects." Sambit pa ni Rafael. Napangiti si Cassandra nang makitang mag-fist bump ang kanyang kambal pati na si Rafael. Hindi niya inaasahang ganito na pala talaga na magkasundo ang kanyang anak at si Rafael. Marahil ay talagang nasa tamang daan siya kasama ang kanyang mga anak. "So, saan niyo gustong kumain?" Excited na tanong ni Rafael sa dalawa. "To our favorite restaurant," sabay na tugon ng kambal. "Pagkatapos po ay sunod nating puntahan ang Quantum," sigaw ni Richard. "Gusto ko sa World Bookstore," pahabol naman ni Russell. Nagkatinginan sila ni Rafael at sabay na tumawa dahil sa magkaibang gusto ng kambal. Gaya ng kagustuhan ng kambal ay nasunod ang mga gusto nitong restaurant at mga gusto nitong puntahan. Kitang-kita niya na talagang nag-enjoy ang kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng sayang kanilang nararamdaman ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang sitwasyon ni Denise. Si Rafael naman ay kinausap na rin siya na tiyak na wala nang gagawing masama kay Denise ang mga pulis na yun dahil kilala siya ng mga ito. Hindi susubukan ng mga ito na banggain siya at kalabanan. Nang makauwi sila ay katulong ni Rafael si Rogelio na buhatin ang dalawang kambal. Nakatulog na ito sa biyahe dahil na rin siguro sa pagod at madilim na rin. Siya na ang naglinis sa mga katawan nito at pinalitan ng pantulog. Matagal siyang nakaupo habang nakatitig sa kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Kung hindi niya nakilala si Rafael, marahil ay kinukulit pa rin siya ng kambal patungkol sa tunay nilang ama. Kung si Randall ang kaning ama, ay matatanggap din kaya nila. Matatanggap pa kaya sila ni Rafael. Ang lalim ng inisip mo, boses sa kanyang likuran kaya napatingin siya rito at nakita niya si Rafael na siyang kasasarado pa lamang ng pintuan nito. "Ang laki na ng mga anak ko, Rafael," sambit ni Cassandra at muling bumalik ang tingin sa kambal. "Mga anak natin, love." Pagdidal naman nito na siyang ikinangiti niya lalo pa at tumabi ito sa kanya at niyakap siya habang nakatalikod. "Parang dati lang sobrang aligaga kami ni Papa sa pagbabantay at pag-aasikaso sa kanila. But look at now kayang-kaya na nila ang kanilang mga sarili when it comes sa mga small things na kanilang gustong gawin. Hindi man sila magkatulad ng hilig at least they know na agad kung ano talaga ang gusto nila. They are smart, love. Walang duda na sa akin talaga sila nagmana." Natigil si Cassandra sandali at napatingin sa kanya. "Paano mo nasasabing sayo sila nagmana noong na hindi mo naman sila tunay na anak?" Paglalakas loob niyang tanong. Hinawi ni Rafael ang buhok ni Cassandra na siyang nakatikip sa pisngi nito. "They are mine, love. If you think because hindi ko sila kadugo, please stop. Hindi naman dahil lang sa hindi ko sila dugo at laman ay hindi na maaaring maging anak ko sila. Look at them." Napatingin naman si Cassandra sa kambal. "Sinong mag-aakalang hindi ko sila anak? Mga gwapo rin sila katulad ko." Nakangiti niya pang dagdag. Natawa na lamang din tuloy si Cassandra dahil sa kataasan ng confidence or para bang kay abangan ni Rafael. Totoo naman na hindi yun mapagkakaila. Sa katunayan ay masawid pa nga si Rafael ng kambal kaysa sa kanya.
Halika na nga, at hayaan na natin magpahinga ang mga bata. Pag-aya ni Cassandra dito sa tumayo at humulik sa noo ng mga bata, kasunod naman nito si Rafael. Nang makalabas sila sa kwarto ng kambal ay laking gulat niya nang bigla siyang buhatin ni Rafael ng pa-bridal style. Hoy, ano ba? Anong ginagawa mo, Rafael? Tili niya rito habang hinahampas ito sa braso. Huwag kang malikot, love, dahil baka malaglag ka. Napakapit naman si Cassandra na ngahigpi. Huwag mo kong ilalaglag. Sinasabi ko sa iyo, Rafael, malilintikan ka sa akin. Inis niyang sigaw. Of course I will not allow that to happen. Napaisip si Cassandra, natatakot siyang malaglag lalo pa at buntis siya. Nagtaka tuloy siyang bigla, na bakit hindi nabibigatan si Rafael sa kanya. Halata namang tumaba na siya. Nang makapasok sila sa kwarto ay dahan-dahan siyang ibinaba ni Rafael. Napairap siya nang makita niyang malawak ang ngiti nito na parabang ng osor. Napahalukip-kap siya sa kahernega sa kama at tumalikod. Oh, bakit ka tumalikod? Nagtatakang tanong ni Rafael. Are you mad? No, I'm not. Gusto ko nang magpahinga dahil pagod ako. Napakamot si Rafael sa kanyang batok. Ang akala niya kasi ay makakaisa na siya sa ginawa niyang pagbuhat kay Cassandra. Mukhang nonsimi pa yata ang inaasam niyang makascore. Akala ko makakaisa na, bulong pa ni Rafael. Humarap naman sa kanya si Cassandra. Ha, may sinasabi ka? Maang-maangan nitong tanong kahit narinig naman niya talaga. Lihim pang napangiti si Cassandra sa kabila ng seryoso niyang mukha. Ayaw niyang ipahalata kay Rafael na kinilig siya sa ginawa nito, dahil baka tutuhanin nga nitong umisa. Ayaw niya muna dahil wala siya sa mood. Iyon lang ang simpleng rason. Wala love, sabi ko sleep well. Pupunta muna akong library room, dahil kakausapin ko si Theodore. Napakunot ng noo si Cassandra saka napaupo. Kakausapin mo tungkol saan? Regarding to what happened earlier. No, ako dapat ang kausapin mo. Hindi ba't ako ang nakakaalam ng nangyari kanina? Well, kasalanan mo man o hindi ko palalampasan ang ginawa niya. Abat talagang wala akong kasalanan. I saw Denise at the restroom. Kinausap ko siya, nagtanong ako, pero parang natatakot siyang sumagot. Naupo si Rafael sa kanyang tabi at ipinahiga siya sa dibdib nito. She's pregnant. How come na nakulong siya? Alam mo ba ang dahilan? Tunungo siya. Ang sabi noong pulis na babae pinatay niya raw ang kanyang daddy at saka drug dealer daw siya. Pero hindi ako naniniwala, she seems not in a good condition earlier. Para siyang minulatroto at sinasaktan, hindi rin maganda ang kutob ko sa Pineda na yun. Napakuyong ng kamo si Rafael. That bastard is a maniac. Hindi ko talaga palalampasan ang ginawa niyang pangbabasto sa iyo. Okay naman ako, wala namang masamang nangyari sa akin. Ang gusto ko ngayon ay matulungan na ilabas si Denise. Hanggat maaari ay ngayon din sana. Bigla ay napahiwalay si Cassandra kay Rafael. You are big person, kilala kang tao. Maybe mayroon kang kakilalang tao na kayang-kaya siyang palabisin ngayon ding oras mismo. Napaisip si Rafael. Kilalang tao nga siya, pero hindi lahat gusto siya. Marami rin siyang connection lalo na pagdating sa mga government people, dahil isa sa mga pinsan niya ay isang senador, pero matagal na niyang hindi ito nakakausap. Maybe his father can hate them. Gagawin ko makakaya ko tonight. Hinalikan, Rafael si Cassandra sa kanyang noo. Matulog ka na at huwag mo nang isipin pa si Denise, dahil gagawan ko ng paraan ngayong Gable na makalabas siya. Theodore and I will take her home as soon as possible once na makahingi ako ng tulong. Bumakas sa mukha ni Cassandra ang pag-aalala. Para rin kasi siyang ginalaw ni Pineda, kaya natatakot ako. Tulungan mo siya, love. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. I will, and please stop crying. Isama mo na lang kaya ako. Ship out her lips. Stop doing that, and no, bawal kang sumama. Kailangan mong magpahinga, hindi ba? Pag-aalalahin mo na naman ba kami ng mga bata? Parang istriktong asawa na saway ni Rafael. Oo, nga pala, bawal siyang ma-stress at masyadong magpuyat. Pinunasan kaagad ni Cassandra ang kanyang mga mata at saka tumingin sa kisame na para bang pinipigilan niyang tumulo ang kanyang luha. Okay na, go. Matutulog na rin ako, promise. Sambit ni Apa habang naka-finger cross sa kanyang likuran. Alam niya kasi sa sarili niyang hindi siya makakatulog hanggat hindi niya nalalaman ang totoong sitwasyon ni Denise doon.
Pipilitin na lang din siguro niya na makatulog para sa baby niya. Hihilingin niya rin na sana ngayong gabi ay maialis na roon si Denise. Hinalikan siyang muli ni Rafael sa kanyang labi bago ito tuluyang lumabas sa kanilang kwarto. Napabuntong hininga siya nang magsarado ang pinto. Hindi niya alam kung ano pang problema ang kahaharapin nila sa pagtulong kay Denise. Pero ipinapangako niyang hindi niya ito haayang maagrabyado bilang tao. Habang papalakad naman si Rafael sa hallway ay tinawagan niya si Theodore. As usual ay matagal bago ito sumagot. Marahil ay may ginagawa na naman itong milagro kasama si Katrina. What do you need, moron? It's late night, Rafael. I'm tired, and I need rest. Inis at bakas sa boses nito ang pagkayamot. Once you're done, go at my place. I need you now. It's 911. Sabay binaba ni Rafael ang tawag. Dumiretso siya sa kanyang library room. Kinuha niya ang blue book na naglalaman ng kanyang mga contacts. Habang wala pa si Theodore ay ginuhitan na niya kung sino ang posibilidad na maaaring tawagan at makatulong sa kanila. Natigilan siya nang makita ang pangalan ng kanyang ninong Castro. Kasalukuyan itong governor sa Manila. Ito ang una sa kanyang listahan dahil bukod sa ninong niya ito ay mabait ito at madaling lapitan. What kind of emergency? Matamlay at tamad na bungad ni Theodore nang makapasok itong library room. We need to help someone. Denise is in jail. Oh, si Denise. Si Denise yung maarte at nagiging masama pagdating kay Cassandra. Siya nga. Sabay buntong hininga ni Rafael. Oh, deserve naman sa kulungan noon. Ang sama kaya ng ugali noon. Kaya bakit mo tutulungan? Well, nakulong si Denise sa kasong murder. Pinatay niya raw ang sariling ama at sinabi rin ng pulis na drug dealer siya. Napataas ng kilay si Theodore. Patay na si Mr. Zamora. Teka, parang imposible naman na si Denise ang may gawa noon. Anong motive? Saka tatay niya yun, oo nga at masama ugali niya, pero tatay na lang niya nagtsatsaga sa ugali niya papatayin niya pa. At saka drug dealer, siguro kung isa akong mafia boss, ipapapatay ko siya kaagad dahil sa kaingayan niya. Hindi siya pwedeng maging drug dealer. Mahabang paliwanag ni Theodore saka naupo sa sofa. Kaya nga di ba aalamin natin ng katotohanan. Pero bago yun tutulungan muna natin siyang makalabas, dahil nag-aalala sa kanya si Cassandra. At nag-aalala rin ako kay Cassandra. Hay naku, anghel talaga itong si Cassandra no. Tapos ikaw fallen angel. Binato ni Rafael ng ballpen si Theodore at kaagad naman itong umilag habang natatawa at naka-peace sign. Puro ka na naman kalokohan, Theodore. Umayos ka nga. Seryosong sambit ni Rafael at muling tumingin sa blue book. Tawagan mo si Jack at Jill. Utos niya rito. Si Jack at Jill, seryoso ka? Gulat na tanong ni Theodore. Ito kasi ang mga tauhan nila na lam'iligpit ng kanilang mga kalat. Ito rin ang lam'iligpit sa mga taong gusto nilang burahin sa mundo. At sobrang tagal na, halos taon na bago ito ipatawag muli ni Rafael. Tumango si Rafael. Kailangan ko sila, may ipapatrabaho akong pulis. Nakahalukip-kap na tugon ni Rafael. Sino naman? Si Pineda, binasto si Cassandra Pineda, iyong umasikaso sa accident case ng mommy mo. Hindi ba tauhan siya nang? Tumango si Rafael bilang tugon. Magsisalita pa sana siya nang may marinig silang katok mula sa pintuan. Nang bumukas ito ay hindi nila inaasahan kung sino ang naroon habang nakatayo at seryosong nakatingin sa kanilang dalawa. One of my men contacted me, Rafael. What have you done? Iyon kaagad ang ibinungad ng daddy ni Rafael. Bakas sa ore nito ang pagkaseryoso at tila may galit na nararamdaman. Dahan-dahan itong naglakad papasok sa library room. Ramdam kaagad ni Theodore ang tensyon sa mag-ama. Napasuot kasi ang kamay ni Rafael sa bulsa nito at bakas din ang galit at inis na marahil ay pilit itinatago nito. Nagsumbong kaagad kahit wala pa akong ginagawa. Sambit naman ni Rafael, saka na dapat siya magsumbong kapag ipinapatrabaho ko na siya sa tauhan ko. Pineda is not just a people of mine, Rafael. Alam mo yan. Yes, I know. He is your right dog, your friend and so-called family. Pero wala akong pakialam sa kanya. Hindi ko siya kano-ano, at hindi ko siya kilala. Binastos niya ang asawa ko, Dad. Anurig gusto mong gawin ko? Hayaan ko ang ginawa niyang yun. Napalakas na rin ang boses ni Rafael.
Kumalma muna kayong dalawa, Tito Roger, Rafael. Pagpapagitna ni Theodore habang siya ay pinagpapawisan. Hindi ako kakalma. This is a serious matter. Cassandra is my wife. Binastos siya ni Pineda, Dad. Nang tuta niyong simula pa lang noon ay many okis naman talaga. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaroon ka ng tauhan na ganun ang hilat siya ng bituka. Totoo ba ang iyong sinasabi? Kalmadong tanong ng matanda. Hindi ako magsisinungaling dahil wala akong mapapala sa ganun. Kung gusto niyo ay kausapin niyo si Cassandra kung talagang hindi kayo naniniwala sa akin. Hindi na nagsalita pa si Roger at lumabas na ng library room. Napakuyom siya ng kamao habang nakatayo sa hallway. Akala ko nagbago ka na, Pineda. Mahinang sambit niya sa kaumiling. Hindi na dapat niya binihisan ang isang tulad ng hayop na yon. Ngayon ay isa pa tuloy sa kanyang pamilya ang binastos nito. Sisiguraduhin kung hindi ka nasisikatin pa ng araw, Pineda. Sa isip ni Orlando saka naglakad patungo sa kanyang kwarto habang naka-assist sa kanya si Rogelio. Kinabukasan ay nagising si Cassandra nang wala na sa kanyang tabi si Rafael. Habang may patuloy naman na kumakatok sa pintuan ng kanilang kwarto, pupungay Pongay ang kanyang mga mata na tumayo at nagtungo sa pinto sa kamarahan na pinagbuksan ito. Breakfast is ready. Let's go. Nakangiting sambit ni Samantha na siyang ikinakunot niya ng noo. What do you mean? Naguguluhan niyang tanong. Nananaginip ba siya? Heto sa harap niya si Samantha, nakangiti at tila ba wala silang away na naganap. Malayong malayo ito sa Samantha na nakilala niya. Come on, magbihis ka na ng maayos. I have good news, kaya maganda rin ang gising ko. Tila excited pa nitong sambit. Nakita niyang nagbukas ang pintuan ng kambal at laking gulat niya nang lapitan ito ni Samantha at nagtawanan pa ito habang ginugulo nito ang buhok ng kambal. Kung si Richard ay tuwang-tuwa, si Russell naman ay nakatingin sa kanya at nakabusangot. Hindi niya talaga maintindihan ang mga nangyayari. Pumasok na siya nang bumaba na ang tatlo saka nag-asikaso para magpalit ng damit at makapag-ayos. Palaisipan pa rin talaga sa kanya ang ikinikilos ni Samantha. Wala namang bakas ng kaplastikan, pure na sensibilidad ang kanyang nakikita. Bumaba na siya at sakto naman na nakita niyang may dalang tray si Katrina kaya dumaikit siya rito. Anong mayroon? Ang daming pagkain, may okasyon ba ngayon ang mga Roosevelt? Sunod-sunod niyang tanong dito ng pabulong lamang. Hindi ko rin po alam, Ate Cassandra. Iyang si Brunhilde Samantha po ang nagluto ng lahat ng ito. Naging assistant nga lang po ang ating cook. Napaawang ang labi ni Cassandra. Seryoso, parang pang-restaurant itong mga hinain niyo, namamangha namang niyang sambit. Magaling po talagang magluto yan si Ma'am Samantha, tinuruan daw po ni Madam noon. Sambit naman ni Ariana. Napatango na lamang si Cassandra. Pero anong okasyon? Anong good news ang sinasabi ni Samantha? Bigla naman ay nakaramdam siya ng kaba. Paano kung sabihin na ni Samantha ang kanyang nalalaman tungkol sa kanya? Tungkol sa una nilang pagkikita noon. Marahil ay good news ito para kay Samantha dahil gusto nito na masira sila ni Rafael. Ngunit, hindi ba't dapat ay mas lalo itong magmoldita sa kanya? Kaysa lituhin at tanungin pa ni Cassandra ang kanyang sarili ay naglakas loob na lamang siyang magtungo sa dining table. Naroon ang lahat, maliban lamang kay Rafael. Napakunot siya ng noo. Bakit wala ito rito? Nasaan kaya siya? Huling usapan nila kagabi ay ang tungkol kay Samantha. Upo ka na, Cassandra. Nakangiting western pa ni Samantha sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa dahil pakiramdam niya ay mas lalo lamang siyang mailang. Nang makaupo siya ay nagbukas si Samantha ng champagne, at isa-isang sinalinan nito ang kanilang baso. Nag-aalangan pa siyang ailahad ang kanyang wine glass dahil bawal sa kanya ang alkohol. Nagpunta si Samantha sa gitna at nakangiting nakatingin sa kanila. Para saan ba tong engranding handaan na ta? For so many years, ngayon ko lang ulit matitikaman ang mga niluto mo. Nakangiting sambit ni Randall. Well, this is the perfect time to say this our big surprise. And you, Randall, will benefit to it. Napakunot naman ng noo si Randall. Tanong niya saka napatingin sa mga tao na nasa hapagkainan. Bumilis ang tibok ng puso ni Cassandra. Ano ba itong sinasabi ni Samantha? Anong surprise? Paanong magbe-benefit si Randall doon? Sumakto pa talagang wala si Rafael sa kanyang tabi.
Oh my gosh, I'm so excited. Sobrang tagal kong hinintay to. Tila kinikilig pang sambit ni Samantha. Say it, sweetheart. Excited din kaming malaman yan. Tugon naman ng daddy nila. Guys, I just want to say that, I am pregnant. Napatayo si Alfred. You are what? Tila gulat nitong tanong at bakas na walang kaalam-alam sa sinabi ni Samantha. Yes babe, we are having a baby. Mangiyak-ngiyak na tugon ni Samantha. Mabilis na lumapit si Alfred kay Samantha at niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi alam ni Cassandra kung saya ba ang kanyang nararamdaman o kaba. Ewan niya, hindi niya moari. She's also pregnant. So it means dalawa na silang buntis dito sa mansion, pero sa case ni Cassandra ay wala nga lang nakakaalam. Napatingin siya kay Randall na para bang namumutla at pinagpapawisan. Nang sumulyap siya sa ama nila Rafael ay ganun din ang reaksyon nito, maging si Rogelio. Is there something wrong? Hindi ba't masaya dapat sila? Nagkaroon ng konting katahimikan at si Cassandra na ang siyang pumutol noon. Tumayo siya habang hawak ang baso na may lamang wine. Congratulations sa inyo, Samantha and Alfred. Let's cheers. Bitawan mo ang basong hawak mo. Isang malakas na sigaw ang umalingaw sa dining table. Lahat sila napatingin dito at nakita niya ang galit na ekspresyon ni Rafael. Binitawan niya ang baso at dali-dali naman na lumapit ito sa kanya. Bawal kang uminom ng kahit anong klaseng alak, di ba? Are you not listening to your doctor or to me? Pagpapagalit nito sa kanya na siyang dahilan kaya siya napayuko. Pakiramdam niya ay isa siyang batang pinapagalitan sa harap ng maraming tao. Nagsasaya lang naman kami. Tama, nagsasaya lang naman kami kaya huwag mo naman pag-alitan si Cassandra. Sambit pa rito ni Samantha. I'm not talking to you. Tugon ni Rafael nang hindi pa rin tinitingnan si Samantha. And besides wala akong pakialam kahit inong dahilan pa ng pag-inom ko ng wine. Ang bawal sa iyo, ay mananatiling bawal. Alam kong alam mo yan sa sarili mo. Seryoso pa rin na sambit ni Rafael. Tama na yan, Rafael. You already ruined the surprise, alam na ngayon ni Cassandra ang tama at mali. Sambit ng daddy nila ngunit sa kalooban nito ay pilit siyang napapangiti dahil sa napaka-protective bilang isang asawa si Rafael. Maupo ka na nang makakain na tayo. Dagdag pa nito. Doon lang naalala ni Rafael ang kanyang kasama. Sandali lang, may tatawagan lang ako. Umalis si Rafael at nang bumalik ito ay kasama na niya si Denise. Nanlaki ang nga mata ni Cassandra at napaawang ang kanyang labi. Dali-dali siyang tumakbo papalapit kay Denise at niyakap ito ng mahigpit. Tiniyak niya lamang na hindi maipit ang tiyan nito. Mabuti naman ang nakalabas ka na, mangiyak-ngiyak na sambit ni Cassandra. Oo nga, maraming salamat sa inyo. Salamat ng sobra. Utang na loob ko sa inyo ang buhay ko at ng baby ko, hagulhol ang pag-iyak na tugon ni Denise. Bumalik sa kanyang alaala kung paano siya nailigtas ni Rafael kagabi. Nang makarating silang muli sa presinto ay kaagad siyang dinala ni Pineda sa opisina nito. Malakas siya nitong sinampal. Walang iyakang babae ka, malaking perwisyo ka talaga sa buhay ka. Hayop, malakas na sigaw nito saka itinapon lahat ng gamit sa lamesa. Mula sa sahig ay nakaupo siya habang sunod-sunod na paghikbi lamang at iyak ang tanging kaya niyang gawin. Nananakit ang kanyang tiyan at naninigas ito, marahil ay nararamdaman ng kanyang baby ang sakit na nararamdaman niya. Paulit-ulit siyang nagdarasal sa kanyang isipan na sana ay may dumating na tulong. Na sana tutuhanin ni Cassandra ang sinabi nito na tutulungan siya nitong makalabas sa kabila ng kasamaang ginawa niya, nila Rito. Kinuha ni Pineda ang telepono at doon ay may idinayal. Mr. Roosevelt, ako ito si Pineda. Boss, ang anak niyo pong si Rafael ay nakikilom sa isa sa mga trabaho ko. Alam niyo naman po kung gaano ko kayo iginagalang, utang na loob ko po sa inyo ang buhay ko. Hindi ko kayang kalabanan ang anak niyo. Sana po ay pigilan niyo sila sa binabalak nilang makiilam sa aking trabaho. Maraming salamat po, Boss Amo. Bakas sa boses ni Pineda ang paggalang at panginginig dahil na rin siguro sa takot. Nang mga oras na yun ay nawalan na ng pag-asa si Denise. Mismong ama ni Rafael ang kausap nito, mas kilala ito at mas makapangyarihan. Anong magiging laban nila dito? Ipinangako ko na sa sarili ko na hinding-hindi na ako hihingi ng tulong o pabor sa matandang yun. Pero anak nang dahil sa iyo ginawa ko na naman ulit. Galit na muling sigaw ni Pineda.
Marahas na hinila ni Pineda ang kanyang buhok. Alam mo na kung anong parusa mo. Nang gigigil na sambit nito. Mabilis na tinanggal nito ang suot na sinturon at basta hinubad ang suot na pantalon. Hinila nito ang kanyang buhok at saka siya dinala sa lamesa at doon ay pinatuwad. Halos nanginginig na si Denise sa pag-iyak, takot, at sakit ng kanyang tiyan. Halo-halo na ang kanyang emosyon na parang gusto na lamang niyang matapos ito sa pamamagitan ng kamatayan. Tinaas ni Pineda ang suot niyang palda at marahas na pinunit nito ang suot niyang panty. Oo, simula nang makulong siya ay walang araw na hindi siya inangkin ni Pineda. Pinagsasamantalahan siya nitong 2 o 3 beses sa isang araw. Lalo na sa tuwing lasing ito o hindi naman kaya ay mainit ang ulo. Dinadaan nito sa pagpaparaos nito sa kanya. Noong una ang akala ni Denise ay ito ang makakatulong sa kanya dahil ito ang tumatayong chief commander sa presinto. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, ito pa pala ang magpaparanas sa kanyang nang agarang impyerno. Ang katotohanan ay wala siyang alam kung paano siya nakulong. Nagising na lamang siyang nasa kulungan ilang araw bago siya duguin noon sa parking lot. Iyon ang huli niyang natatandaan at si Cassandra pa ang huling tumulong sa kanya. Nitindaan niya pa nga noong bago siya ilipat ng kwarto sa hospital ay kinamusta pa siya ni Cassandra ayon sa doktor nito. Tapos sunod-sunod na kaso na ang pinatang sa kanya. At ang hindi niya matanggap ay ang sinasabi nilang pagpatay niya sa daddy niya. Itinakwil siya ng kanyang ama dahil kay Franco. At hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita doon. Hindi niya alam kung buhay pa ba ito o patay na rin. Pero palaisipan sa kanya kung sino ang gagawa noon. Hindi siya maniniwalang si Cassandra dahil noon pa man ay malambot na ang puso nito. Wala sa isipan niya kung sino o baka may iba pang nakaaway ang kanyang ama. Nararamdaman niya ang labis na pagsakit at paninigas ng kanyang tiyan. Paikat ito sa kanyang balakang. Ngayon niya pa lang ito nararamdaman. Imposibleng mangganganak na siya dahil alam niyang kulang pa sa buwan ang kanyang baby sa loob. Napakuyom siya ng kamao. Hindi na dapat ito danasin pa ng kahit na sinong babae. Ang impyerno at pagiging demonyo ni Pineda ay dapat tinatapos na. Pilit niyang inabot ang nag-iisang gamit na naiwan sa lamesa. Iyon ay ang baril ni Pineda. Nang sa wakas ay naabot niya ito ay kaagad niyang ipinalo ito sa ulo ni Pineda dahil saktong knuckle-iod din ito sa kanyang balikat. Hindi siya marunong gumamit ng baril kaya naman pinilit niyang makalakad papaliw at papalapit sa pinto upang makatakas, kahit pa nasa ganoong itsura siya. Nagulat na lamang siya nang biglang hilahin ni Pineda ang kanyang buhok. Ngunit kaagad itong napabitaw sa kanya at sumigaw ng pagkalakas-lakas. Pagkatingin niya ay sabog at dumudugo na ang babang bahagi ni Pineda. Hindi niya alam kung paano nangyari iyon. Kasunod nito ang pagbukas ng pintuan. Oh, di sabog yan, dahil sa kamanyakan mo. Sambit ng isang lalaking hindi niya makilala lalo pa at nakamask ito. Matapos iligtas si Denise ng nakamask na lalaki ay dinala siya nito sa hospital. Buong gabi siyang tiningnan at nagpahinga. Siya na rin ang nagpumilit pa na lumabas kahit alam niyang wala siyang pupuntahan. Nagulat na lamang siya nang makita si Rafael na naghihintay sa labas ng kanyang hospital room. Nakakaramdam siya ng takot at kaba dahil sa ginawa niyang kasamaan noon. Hindi niya alam kung ano ang tunay na pakay nito, ngunit nang sabihin nito na dahil kay Cassandra kaya siya niligtas ay bigla na lamang siyang napaluha at lumuhod sa harap nito sa kanang hingi ng kapatawaran. Napabalik sa kasalukuyan si Denise nang hawakan ni Cassandra ang kanyang kamay. Halika na, kumain na tayo. Pag-aya nito sa kanya. Habang papalapit sa hapagkainan ay nakaramdam siya ng hiya at takot nang makita naman niya si Samantha. Hindi niya malaman kung pamilyar ba ang taong ito sa kanya. Para bang nakita na niya ito. Noon, hindi lang niya matiyak kung saan at kung kailan. Ang dalawa namang kambal nang makita si Denise ay kapwa ito nagbulungan. Hindi ba't yan yung nang-away kay mommy before? Kunot noong tanong ni Richard habang masama ang tingin nito rito. Oo, siya nga yung babaeng Brunhilda. Bulong naman ni Russell. Si Denise nga po pala, kaibigan ko. Pagpapakilala ni Cassandra kay Denise na bahagyang ikinagulat nito. Kung ayos lamang sa inyo ay maaari ba siyang sumabay sa atin para kumain? Dagdag pang sambit ni Cassandra. Bakit naman hindi? Kaibigan at bisita mo siya, kaya halika na kayo nang tayo makapag-umpisa ng kumain. Sambit ni Mr. Orlando.
Masayang naupo si Cassandra at ito rin ang naupo sa kanyang tabi habang si Rafael naman ay nasa tabi ng kambal. Ang daming handang nakahain, puro paborito ko pa, may okasyon ba? Tanong naman ni Rafael habang nagsasandok ng kakainin. Napatingin si Cassandra sa pwesto ni Samantha at kitang-kita niya sa mga labi nito ang tila isang ngiting hindi malaman kung ano ang tunay na kahulugan. Namuo naman ang tensyon sa pagitan ni Randall at ng daddy nito. Tila ba nahihirapan silang huminga dahil sa tensyon? Well, ako lahat ang nagluto nito. And may okasyon nga ngayong araw. Tugon naman ni Samantha saka tumingin kay Alfred habang nakangiti pa rin. Sumireyoso naman bigla si Rafael. At nagsimula naman ng kumain sila Randall at ang iba pa. Ano namang okasyon ang mayroon ngayon? Baka mamaya ay may lason pa itong mga niluto mo. Pilit na napakuyom ng kamao si Samantha dahil sa sinabing iyon ni Rafael. Talagang lumalakas na ang loob nitong kalabanan siya. Tingnan niya lang kung anong magiging reaksyon nito sa sasabihin niya. Oh, bakit ko naman lalagyan ng lason yan? Wala naman akong rason para gawin yun. Saka siya naghiwa ng piraso ng steak at sinubo iyon sa kanyang bibig at muling tumingin kay Rafael. Kinain ko rin naman ang niluto kung sinasabi mong baka nilagyan ko ng lason. Whatever, walang buhay na tugon ni Rafael. Nagsimula na rin siyang maghiwa ng steak at tikman ang lasa nito. Napatiimbagang siya ng malasahan ang katulad na luto ng kanyang ina. Sadyang hindi napagkakaila na nakuha nito ang skills sa pagluluto ng kanilang ina. Nakaramdam na naman siya ng galit dahil sa kawalang utang na loob ni Samantha para patayain ang babaeng nagpalaki at nag-aruga sa kanya. What? Masarap di ba? Nakangiting tanong ni Samantha. Pinapanood lamang sila ni Cassandra na magpalitan ng mga salita, habang ang ibang kasama sa lamesa ay busy na sa kanilang pagkain. Lalo na si Denise na halos ilang araw nang hindi kumakain ng maayos. Nagpunas si Rafael ng kanyang labi gamit ang table napkin. Well, taste good. Mukhang wala namang lason. So, what's the occasion? Pakiramdam ni Cassandra ay tinamaan ng malamig na hangin ang kanyang balat at sobrang lamig nito. Ramdam niya sa boses ni Rafael na tila interesado ito. Iniisip niya tuloy na baka may kulam o kung anong gamot ang nilagay ni Samantha sa pagkain para lang makuha ang atensyon ni Rafael. Hindi niya rin naman talaga maitatanggi na masarap nga ang nakahain. Natigil din sa pagkain si Randall at ang daddy niya. Kumain na nga kayo riyan at huwag nang dumaldal pa, saway sa kanila ng daddy nila. Oh, no, Dad. This is a surprise for everyone. Ayoko naman na si Kuya Rafael lang ang hindi makakaalam. Tila nang aasar naman na sambit ni Samantha. So, ano nga ang surprise at okasyon? Tila atat na naman na tanong ni Rafael. Para bang may nagtatambol sa pagitan ni Rafael at Samantha. Well, we are having a baby. Nakangiting sambit ni Samantha. Nabitawan ni Rafael ang hawak ng kutsara at tinidor. At saka napatitig sa mga mata ni Samantha habang nakangiti ito. Halos hindi nagkakalayo ang kanilang upuan, at halos tapatan lang kaya kitang-kita ng lahat kung ano rin ang naging reaksyon ni Rafael. Something was off and weird sa reaksyong iyon ni Rafael. Pakiramdam ni Cassandra ay mas gulat pa ito sa nalamang buntis si Samantha kaysa sa kanya, kung aamin siyang buntis siya. Bigla naman ay nakaramdam si Cassandra ng pagsusuka. Hindal niya mapigil ang hindi maduwal. Doon naputol ang tensyon sa pagitan ni Samantha at Rafael dahil nakuha kaagad ni Cassandra ang atensyon ni Rafael. Love, are you okay? Kaagad na tanong ni Rafael na nasa kanyang table. Tumungo lamang siya bilang tugon at tumingin sa mga kasama sa lamesa. Pasensya na, mukhang hindi pa rin maganda ang pakiramdam ko. Sambit niya at dali siyang tumayo at nagtungo sa itaas na diyang kaagad din namang sinundan ni Rafael. Mula sa comfort room ay naabutan ni Rafael si Cassandra na nakayuko habang sumusuka. Hinaplos niya ang likuran nito upang makatulong na mapahupa ang nararamdaman nito. Dapat ko na bang tawagan si Dr. Lindsay? Tanong niya sa kalagitnaan ng pagsusuka ni Cassandra. Kaagad naman na umiling si Cassandra at saka binuksan ang gripo at nagmumog. Huwag na ayos lang ako. Nang umayos ang pakiramdam ni Cassandra at hindi na niya nararamdaman pa ang pagduduwal ay inilalayan siya ni Rafael patungo sa kanilang kama. Doon ay naupo sila habang tahimik lang. Walang nagsasalita na para bang hinihintay nila ang paliwanag ng isa't isa.
Yung kanina, may gusto akong. Halos sabay pa silang nagsalita at sabay din na huminto. May sasabihin ka. Sige, mauna ka na, sambit ni Rafael at inakbayan siya niyo sa kaniyakap. Mauna ka na, mas gusto kong unang marinig ang sasabihin mo. Tugon naman ni Cassandra, huminga ng malalim si Rafael na para bang humuhugot siya ng lakas sa kanyang sasabihin. Mahal na mahal kita, Cassandra. Iyon lang ba ang sasabihin mo? Alam ko na yan, Nagkaroon kami ni Samantha ng. Biglang may kumatok sa kanilang pintuan at sunod na nagbukas ito saka pumasok ang anak nilang kambal.